Ka-Express, habang abala ang buong mundo sa NBA Finals, isang pangalan naman ang muling pinag-uusapan ng mga Pilipino. Si Kai Sotto, matagal ng pangarap ng maraming Pinoy fans na makakita ng isang homegrown Filipino na tuluyang makapasok sa NBA. At ngayong papalapit na ang NBA Summer League, maraming naniniwala na ito na ang pinakamahalagang yugto sa basketball career ng 7'3" giant mula Las Piñas. Hindi lihim na ilang beses nang sumubok si Kai na makapasok sa NBA mula sa kanyang stint sa Australia, Japan at international competitions kasama ang Gilas, Pilipinas. Patuloy siyang naghahanap ng oportunidad upang maipakita sa NBA scouts na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na big men sa mundo. Ngunit malinaw ang sitwasyon ngayon. Hindi sapat ang pangalan, hindi sapat ang potensyal. Kung nais niyang maging kauna-unahang homegrown Filipino na makalaro sa NBA regular season, kailangan muna niyang dominahin ang Summer League. Dito sinusukat ng mga NBA teams kung sino ang handa sa susunod na antas. Dito nabubuo ang mga two-way contracts, Exhibit 10 deals at training camp invitations. At para kay Kai, maaaring ito na ang huling malaking pagkakataon upang kumbinsihin ang mga general manager na karapat-dapat siyang mabigyan ng roster spot. Sa edad na nasa kanyang prime development years, nasa harap niya ngayon ang pinakamalaking hamon ng kanyang karera. Ang tanong, sapat na ba ang kanyang laro upang tuluyang mabuksan ang pintuan ng NBA? O kailangan pa ng isa pang mahabang paghihintay? Kapag pinag-uusapan ang pinakamalapit na homegrown Filipino sa NBA Dream, walang ibang pangalan ang mas madalas mabanggit kundi si Kai Sotto. Sa loob ng halos isang dekada, sinundan ng buong Pilipinas ang kanyang paglalakbay. Mula sa pagiging batang phenom sa Pilipinas hanggang sa pagpasok niya sa international basketball scene, dala niya ang napakalaking inaasahan ng isang bansang baliw sa basketball. Hindi naging madali ang kanyang naging landas. Maraming Pinoy fans ang umaasang agad siyang ma-draft sa NBA matapos ang kanyang development years sa Amerika. Ngunit iba ang naging direksyon ng kanyang karera. Dumaan siya sa iba't ibang professional leagues sa labas ng NBA upang palawakin ang kanyang experience at papaunlad ang kanyang laro laban sa mas matatandang kalaban. Naglaro siya sa Australia sa pamamagitan ng NBL Pathway Program. Sumunod ay ang kanyang matagumpay na stint sa Japan B-League kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahang mag-score sa low post, mag-protect ng rim at maging floor spacer bilang isang modern center. Habang lumalakas ang kanyang laro sa Asia, patuloy ding lumalakas ang tanong mula sa mga NBA scouts. May sukat siya, may shooting touch siya, may rim protection siya. Ngunit sapat ba ang kanyang lateral quickness? Kaya ba niyang depensahan ang mas mabilis na NBA offenses? Makakasabay ba siya sa pace and space era ng modern basketball? Ito ang mga tanong na matagal na sinusubukang sagutin ng mga NBA evaluators. Ang magandang balita para kay Kai ay patuloy siyang nagde-develop bilang manlalaro. Sa tuwing sumusuot siya para sa Gilas, Pilipinas, makikita ang kanyang pag-unlad sa decision-making, physicality at confidence laban sa world-class competition. Ngunit ang NBA ay ibang antas. Hindi sapat ang maglaro ng maayos. Hindi sapat ang magpakitang gila sa ilang possessions. Kailangan mong dominahin ang bawat pagkakataong ibibigay sa iyo. At dito pumapasok ang kahalagahan ng Summer League. Para sa karamihan ng fans, simpleng preseason event lamang ito. Ngunit para sa mga manlalarong tulad ni Kai Sotto, ito ang tunay na audition stage. Dito nakatingin ang mga coaches, executives, scouts, and front offices mula sa iba't ibang koponan. Isang magandang laro ay maaaring magbigay ng pansin. 2 o 3 magagandang laro ay maaaring magbigay ng training camp invite. Ngunit kung tunay na nais ni Kai na maging unang homegrown Pinoy sa NBA regular season roster, kailangan niyang gawin ang isang bagay na matagal nang hinihintay ng mga scouts, ang maging dominante laban sa kapwa NBA prospects. Dahil sa Summer League, hindi sapat ang potential. Ang hinahanap ng NBA ay production, consistency, and impact. At para kay Kai Sotto, maaaring ito na ang pinakamahalagang audition ng kanyang buong basketball career. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking tanong ng bawat Pilipinong basketball fan. Ano ba talaga ang kailangan gawin ni Kai Sotto upang tuluyang makarating sa NBA? Ang simpleng sagot, kailangan niyang dominahin ang Summer League. Hindi sapat ang magkaroon ng magandang laro sa 1 o 2 pagkakataon. Hindi sapat ang makagawa ng highlight block o isang magandang dunk na mag-trending sa social media. Sa NBA Summer League, ang hinahanap ng mga koponan ay consistency.
Gusto nilang makita kung sino ang kayang mag-contribute gabi-gabi laban sa iba pang elite prospects na naghahabol din ng NBA roster spot. Para kay Kai, napakahalaga ng bawat minuto na makukuha niya sa court. Kapag nabigyan siya ng 20 hanggang 25 minutes kada laro, kailangan niyang ipakita agad ang kanyang pinakamalalaking sandata. Una, ang kanyang rim protection. Sa taas na higit 7 talampakan, inaasahan ng mga scouts na magiging deterrent siya sa ilalim. Ang bawat block, bawat altered shot, at bawat defensive rotation ay masusing pagmamasdan ng mga NBA executives. Pangalawa, kailangan niyang patunayan na kaya niyang makasabay sa bilis ng modern NBA. Ito ang bahagi ng kanyang laro na madalas pagdiskusyonan ng mga scouts. Sa kasulukuyang NBA, halos lahat ng centers ay kinakailangang makipag-switch sa pick and roll situations at makadepensa sa mas maliliit na guards kahit ilang segundo lamang. Kung may papakita ni Kai ang improved mobility and conditioning, malaki ang posibilidad na tumaas ang kanyang stock. Pangatlo, kailangan niyang maging efficient offensively. Hindi kailangang maging top scorer si Kai sa Summer League. Ang mas mahalaga ay ang pagiging epektibo niya sa kanyang role. Kapag may open 3, kailangan niyang maipasok. Kapag may pagkakataong umatake sa low post, kailangan niyang tapusin. Kapag may offensive rebound, kailangan niyang i-convert sa puntos. Ito ang klase ng production na gustong makita ng NBA teams. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng Summer League na ito. Matapos ang kanyang ACL injury at mahabang rehabilitation process, maraming scouts ang gustong makita kung bumalik na ba siya sa dating explosiveness and confidence. Ang Summer League ang magiging unang malaking pagkakataon para mapatunayan niyang handa na siyang bumalik sa pinakamataas na antas ng competition. Kung magtagumpay siya, maaaring mabuksan ang maraming opportunities, training camp invites, Exhibit 10 contracts, two-way deals, o maging direktang roster consideration. At isipin natin ang magiging epekto nito. Kapag nangyari iyon, hindi lamang personal na tagumpay ni Kai Sotto ang makakamit. Ito ay magiging makasaysayang sandali para sa buong bansa. Sa loob ng maraming taon, sina Jordan Clarkson, Jalen Green, Dylan Harper, at iba pang Phil-Am stars ang nagsilbing representation ng dugong Pilipino sa NBA. Ngunit si Kai ay iba. Siya ay produkto ng Philippine basketball system. Lumaki siya sa harap ng mga Pilipinong fans. Dito siya unang pinangarap maging NBA player. Kaya kung sakaling mangyari ang matagal nang hinihintay ng buong bansa, hindi lamang siya magiging isa pang NBA player. Siya ang magiging unang homegrown Filipino na tuluyang nakapasok sa NBA. At maaaring magsimula ang lahat sa isang dominanteng Summer League performance. Ang daan papunta sa NBA ay hindi pa tapos para kay Kai. Ngunit ngayong summer, maaaring ito na ang pinakamahalagang kabanata ng kanyang pangarap. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.